Alright, so nandito tayo ngayon sa Mandaluyong na magche-check tayo ng information dito kung paano nga ba yung gagawin natin. Since kumuha tayo ng NBI, pero ang nangyari, nagkaroon tayo ng heat. And then, ang pagkakaalam ko dito, ako nagkaroon ng concern before yung about sa smoking. So yung pupuntahan ko dito. Let's see what will happen next. Alright, so yun, we're done getting some information from the Metropolitan Trial Court, and then na-lift na rin natin yung warrant na naibigay sa atin na hindi natin alam kasi hindi naman siya na-deliver sa bahay eh. Then, kasi nagkaroon tayo ng problema before sa case natin, nun sa smoking dito sa Mandaluyong. And then, nabayaran naman na siya before. And lahat nabayaran na, though hindi tayo naka-attend nung hearing. Kaya nagkaroon siya ng warrant. So right now, inasikaso natin siya maghapon. And all of the information, nakuha na natin and lifted na rin yung warrant sa atin. We need just to provide few more information doon and then yung IDs. Then, kumuha tayo dun sa receipt ng ano talaga mismo. Nung binayaran ko last 2023, I guess, mga ganon, May. So, nakuha naman na information doon, then na-lifted na yung warrant natin. Okay na, wala na tayong warrant. But we need to attend dun sa hearing sa June 2 and kung ano pa yung sasabihin nila. So, yun. Alright, so yun, nakauwi na tayo. Hindi na tayo sa bahay. Nakapagpalit na rin ako. Sobrang init kasi ng biyahe, kaya yun, uwi na ako. Tapos ito rin yung papers ko kanina. Well, actually, regards dun sa kaysa nangyari sa akin. Yun nga, nagkaroon ako ng uh, na-lift na yung warrant sa akin. So, I'm free to go anywhere na ulit. Then, ayun, attend na lang ako ng hearing ulit. Next week, may hearing kasi ako doon. Tapos yung kala ko kanina, nandun na ako. I know that feeling na uh, you think you ain't got no choice, then they will gonna put nung boses dun sa left and right hand mo since it was a case and then also there's a warrant of it. Yun, I was so shocked sa ano kanina and hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Medyo nagaano yung isip ko kanina. But, you know, siyempre, alam mo naman na hindi ka naman criminal or something. Nataon lang na hindi mo siya naasikaso for a long time. It's the reason why ganun yung nangyari. So yun, nasikaso ko siya kanina. Then, if ever na mangyari sa inyo yun, siguro all of you guys na magkaroon ng experience ng case within Marikina, Mandaluyong, or Pasig regards to smoking or dun sa Yossi, much better na as soon as possible, 5 days pa lang nung ticket or dapat nga hindi mo napaabot dun sa 5 working days eh. Makuha mo na agad, mabayaran mo na siya para hindi na maging struggle sa yun. Yan, kagaya nga, nagkaroon ng struggle sa akin, then na-shock nga ako na ganun yung nangyari. So, lesson to na if ever na mangyayari sa inyo yung mga ganung bagay, gawan nyo siya ng paraan as much as possible, mas maaga. Hindi yung katulad nung ginawa ko, parang ilang taon bago ko naasikaso. Yung bali, part 2 pa lang to nung NBI, I mean getting NBI clearance. At ito nga, kumbaga may kinakaharap tayong pangyayari doon na nagkaroon ng case. So, may part 3 pa after nung hearing ko next week. May part 3 pa akong gagawin dito na vid. Watch lang po kayo. Kumbaga yung ginagawa ko naman is legal naman po yung mga sinagano ko. Then, dun sa mga nagtatanong kung bakit hindi ako o baka may magtanong na ba't di ako nag-vid sa trial court. Bawal po kasi ang mag-video sa loob ng trial court. So, wala po akong video doon. Yung information lang po ng nangyari sa akin na legal kung pwedeng sabihin. Yun lang din po yung sinasabi ko dito. Yan, bali, kakat ko na dito. And once again, this is Timothy NC. If ever na meron kang iniisip na imposible, kumbaga, galawan mo lang siya ng triple, darating yung punto na iniisip mong imposible, posible pala. Yan, tuloy-tuloy lang, huwag kang susuko, kapatid. Brr!